kaibigan, kalyabi, mayroon ka bang problema? Sasakyan ng kotse, may problema sa makina. Tayo na kay makinistang pobre, susolusyonan, diagnostic ang kailangan. Makinistang pobre, isang magaling na mekaniko. Makinistang pobre, mayaman ang puso sa pagtulong. Mag-subscribe na kayo. Mag-subscribe kay Makinistang Pobre. Alright, isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga OFW sa mga panig ng mundo. Magandang araw. Sa ito mga kalyaben, huwag kayong magtaka kung bakit nasa harap po ako ng mga naglalakihang mga truck na to. Ayan, ito po ay pagmamay-ari ng Pilot Cargo Chain Solution Incorporation. Ayan, so bali pinapa-quotation sa atin itong mga aircon. Kasi ito, magdi-general installation tayo ng aircon dito. So, yung iba is mayroon pang mga linya, pero i-check daw natin lahat kung ano yung mga dapat nating papalitan dito at kung ano yung mga dapat gawin. So, yan ang sabi ng may-ari. Tapos magbibigay po tayo ng quotation dito sa kanila. So, ayan mga kalyabe. So, napakadami po nito. Ayan, naglalakihan po yan. Ayan. So, puro ano to? Puro trailer truck. Ayan, shout out kay Busing. Boss, ano pangalan? Rickman. Ayan, si Rickman. Rickman Bagatan. O baka binata to, mga dalaga dyan, naghahanap ng binata. Ito, si Rickman. Ayan, so, ayan, maglilista muna ko ng mga dapat kailangan dito sa bawat truck. So bali ilang unit yun? 6? 10. 10 unit. So, ayan mga kalyabe, so 10 unit to. So mahaba-haba itong biyahe. Ayan, nakita nyo ito mga kalyabe. Man, mas mataas pa sa akin ang gulong yan. Right, mga kalyabe. So titingnan muna namin dito yung mga compressor kung okay pa. So kung okay pa, baka yun ang gagamitin namin ng mga compressor. Kasi wala lahat, yung isang unit is wala lahat. So check natin to dito. Right, ayan. Kasi mabaha. Dito tayo dadaan sa tulay. Oops, wag lang ako malaglag sa baba. Lagapak talaga. Right, ayan. So andito pala may mga compressor pala. Right, so update ko na lang kayo mamaya. Alright mga kalyabe, so nandun ang mga compressor, kaso mga stock up na. Nandun yung mga bracket. So sa bracket wala tayong problema. Sa compressor lang ang problema natin dahil papalit talaga ng compressor. Alright, ayan. So alin pa yung isa? Isa na sa biyahe. Alright mga kalyabe, so done deal na po. So tuloy na po tayo. At nakuha na po natin to 10 unit ng mga truck. Ito. So lahat sa atin na po panapagawa. At ito may i-check din tayo dito. Yan, i-check natin dito yung kanyang aircon. Itong kanilang Toyota na Grand Hiace. So check muna natin to. Total nandito na rin tayo. Namumroblema sila dahil hindi daw makargahan ng preyon ng pinagdalhan nila. So check natin muna. Alright, so update ko lang kayo mamaya. Alright, so ito mga kalyabe, buo yung compressor niya. Linya lang talaga yung problema niya. So yung sunog ay hindi siguro gumagana dahil may, kaya sinasabi siguro na electric, may kailangan pa ng electrician. Ayan. Ang ganda pala ng loob nito. 7-seater. Walang laman to. Wala. AC na yan.
Kasi yun, hindi yan gagana hanggat walang laman ng preyon. Ayun. Oo, kasi may pressure switch po yan. Ngayon, kapag puno na yung preyon, magkaroon na ng preyon, may karoon na siya ng pressure, sasagagana. So dapat ma-check po dito kung may butas din yung mga evaporator niya kasi naubusan ng preyon eh. Pag ano, sabihin ko muna kayo. Oho. Ang ganda nito. Wala ko pa naman dati sa Batangas to sa Sabado eh. Ayan. Shout out sa taga Batangas. Ayan. So na-check na natin to. Bukas na natin malalaman to kung papagawa din to. Yeah. Testing mo muna para ano, pag uminit, pag lumabas yung ilaw, sabihin mo kagad para ma-scan natin. Ano? Yan. Lalabas ka? Right, yan mga kalyabe. So ang dami nitong truck pala na gagawin natin. So mapapalaban tayo ng gusto dito. Baka dito na makakalbo yung aking ulo. Kalbo na nga, kakalbuhin pa. Ayan. So ito bukas sisimulan na to. Sisimula na tayo bukas. So contract deal at approve. Kasi hindi mo naman kailangan ng malaking presyo para makakuha ka ng kontrata mga kalyabe. So sa mga ganitong senaryo kasi kailangan mo talaga ng iba yung tiyaga, iba yan. Di bali maliit ang kita basta't maramihan. Kumbaga di bali maliit ang bayad kung maramihan. So walang problema po doon. Ayan. So katulad niyan, ang dami po niyan. Tuloy na po yan bukas yung ating paggawa. Ayan. Tuloy na to bukas. So yan mga kalyabe. So back to base muna tayo ngayon. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Alright, sa magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga OFW sa mga panig ng mundo. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, Happy New Year po sa atin. So, ayan, nandito po pala tayo ngayon sa Villesa Machine Shop. Ito kay paring Alden. Ayan, sa mga gustong magpagawa ng magpapamachine shop, punta na po kayo dito sa may Molino Port. Malapit lang po ito dito sa may sabungan ng Molino Port. Unahan lang ng SM. Hanapin nyo lang po dito yung Yokohama building. So nandito lang po yan, Villesa Machine Shop. At yan nga, hinatid ko yung pyesa ng ating Toyota Vios na 2023 model. So para matapos na at magawa na rin. Ayan, rights mga kalyabe, ayan o. Yan yung pagre-resurface ng ating mga brake drums. So grabe ang settings niyan bago masisimulan para makita yung alignment. Sa settings niya lang pre, no? Pangalay na mag-ganon yan. Yan po yung mga service copper nila dito.
Bago yung ano mo na to, pre, ah. Brand new? Tatlong taon na sa akin. Yung sa Iloilo mo, operate pa rin. Ilang tao mo doon? Kapatid ko yung mamahalan. Hmm. Yung mismo yun sa barangay. Malayo kasi sa Haniway kasi yung mga gawa ko nung nandun ako eh. Layo. Mayroon pong negosyo sa Pilipinas. Hindi ganun tulad dito sa atin na trabaho dito. Mas moving. Hmm. Doon eh. Doon kasi hanggat maaari magawa ng remedyo, ginagawa na lang ng paraan eh. Baka mahal sa Pilipinas. Oo, sobra. Right, saya na mga kalyabi. So, update ko na lang kayo mo pag nakuha na natin tong ating makina. Mga ilang araw lang din naman yan dahil isi-settings na. Nandiyan na yung mga piyesa. And rights. Rights mga kalyabi, ayan, titesting natin. Ang dami langis. Oh. Pumapasok na ang langis. So wala nang ibang dahilan kasi bago itong radiator, walang ibang papasok dito kundi dito na sa makina. Bago kasi ang radiator nila. Aircon. Aircon na. May aircon na. Ito. So check natin to mga kalyabe dahil wala kang lumalabas na power. Check muna natin to dito. Rights. Dapat mayroon na eh, naka-aircon na yan eh.
So, update ko lang kayo mamaya, may content mga kalyabe. Alright, isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga OFW sa mga panig ng mundo. Magandang araw po sa ating lahat. So ito mga kalyabe, at nandito nga tayo, kung napapansin ninyo, dito ako sa bahay, kotse. Ayan. So mayroon tayo ngayon isang customer na dumulog dito sa atin. So yung naging issue nito is nawalan daw siya ng hatak. Nawalan ng hatak at umingay ang makina. Tapos ito mga kalyabe, umiilaw ang kanyang oil indicator lights dito sa kanyang dashboard. So ano nga ba ang pwedeng maging dahilan at bakit naging maingay at naging nawalan siya ng hatak? So para ating alamin mga kalyabe, at tara panoorin natin ito. So ayan mga kalyabe, kung napansin ninyo, so talagang sunog na sunog yung transmission at wala na po talagang natirang clutch lining. So maswerte lang at hindi inabot yung flywheel, pero yung itong kanyang pressure plate, yung kanyang release bearing ay warak na warak. Ayan. So bakit nga ba nangyayari yung mga ganitong senaryo mga kalyabe? So ito ay nababase natin kung talaga bang ang driver ay hindi clutch driver. Ayan, babad ng babad sa paa, yung sa clutch, kaya nangyayari po ito. Ayan. So sunog na sunog at maswerte lang at hindi pa ito pinilit ng todo. Kung pinilit pa nila, sinuloy-tuloy pa nila itong paandarin, baka pati flywheel ay inabot na ng kain ng kanyang bakal na to. Yung rivets, yan. So naka-rivets kasi yan mga kalyabe. Ayan. Tapos yung kanyang release bearing, ayan, kung napapansin nyo, durog na durog. Yung kanyang bell housing, ngayon mga kalyabe. So nandun lahat ng mga clutch lining. So doon sa pressure plate, okay naman ang pressure plate niya, wala namang tama. So sinilip na natin. Yung konting linis lang po yun. Padaanan lang po natin ng liha. Ipapakita ko din sa inyo mamaya kung paano yung paglinis. Ayan. So dito mga kalyabe, iwasan po natin sa mga driver. Ayan. So sa mga driver, iwasan po natin yun. Nakababad lagi yung paa natin sa mga clutch. Ayan. So isipin nyo, ito na ang nangyari. So tumawag kasi sa atin to yung may-ari kasi sinisingil daw sila ng 100 plus doon sa una nilang pinagawan. So isipin nyo, 100 plus ang sinisingil sa kanila. So maswerte lang at tumawag sila sa atin kagabi. So galing pa tayo sa Christmas party kagabi. At ito, diretso na dito sa gawa. Ayan. Te, matinding nangyari. Ayan, isipin mo na masira pa yung release bearing ng ganyan. Kasi bumaga po yan. Bumaga yan, tapos yung pinaka-plastic ng sa loob niyan, may plastic kasi yan. Ito, may plastic to. Papasok yan dito sa release bearing. Ayan, kung napansin mo, yan pumasok dito. Ayan, yan. Ayan ang plastic. Nalusaw yan at pumasok doon sa mga bearing. Kaya nahugot to. Asbestos na. Ay, yung bearing. Ayan yung Release bearing po, yung nagtutulak. Tapos maswerte lang kayo at hindi tinamaan ang flywheel. Hindi naman. Kung pinilit pa, malapit na. Ayan. Wala na. Malapit na. Kung pinilit pa na pinilit, paanda rin. Ayun yung nangangamoy. Baka hindi lang mangyayari doon. Maaaring liliyab pa ito. Masusunog ang sasakyan. Yes. Magbabaga po yan. Possible pala. Ay, ito. Ayan. Yung plastic na to, ito yung magpapaliyab kung tuloy-tuloy ang init niya. Ayan. So yan mga kalyabe, no? Shout out sa Millionaires Mindset. Nandito na naman si Madam Jessa. Oh. Ayan. So medyo magkano siningil sa inyo?
100 plus. Ayan. So masakit-sakit sa bulsa po 'yon. Para ka nang bumili ng isang sasakyan nun. So dito sa atin at tumawag to sa atin at kilala tayo. Ayan. Naka-minus gastos sila. Malaki yung itinipid. Alright.